GR, number 235573, November 9, 2020. Lumalabas sa ebidensya ng prosekusyon na noong ika-25 ng Nobyembre taong 2011, nagmamaneho ng pampasaherong jeepney ang driver bandang alas 4:30 ng umaga. Habang binabagtas niya ang isang tulay, biglang yumanig ang jeepney at narinig ng mga pasahero sa likurang bahagi ng jeepney ang malakas na kalabog, na parang matigas na bagay ang nabangga ng jeep. Huminto ang jeepney, at nang tumingin ang mga pasahero sa kalsada, may nakita silang isang taong nakahandusay. Ipinaalam nila sa driver na nabangga niya ang isang lalaki. Ngunit sa halip na huminto at tumulong, pinaatras ng driver ang jeep, nagpatuloy sa pagmamaneho, at sinabi sa kanyang mga pasahero na sasabihin niya sa pulisya ang tungkol sa insidente. Inilista ng unang pasahero ang plate number ng jeepney nang siya ay bumaba at iniulat ang insidente sa pulisya. Isa pang testigo ng prosekusyon ang nagsabi na malapit siya sa tanggapan ng Department of Interior and Local Government nang makarinig siya ng malakas na kalabog at may narinig siyang sumigaw ng, "May nabangga." Iginiit pa nito na nakita niyang huminto at umatras ang jeepney, na iwan ang biktima na nakahandusay sa kalsada. Sinabi rin niyang nakita niya ng malapitan ang jeepney driver. Sina Senior Police Officer 1, SPO1, PO1 at SPO3 ay bahagi ng investigating team na ipinadala sa pinangyarihan ng krimen. Pinatotohanan nila na pagdating nila sa tulay, natagpuan nila ang biktima na nakahandusay malapit sa semento na may mga mantsa ng dugo sa paligid. Pagkatapos ay tumawag si SPO1 ng ambulansya para dalhin ang biktima sa ospital. Ang anak ng biktima ay tumstigo na nakipagkita siya sa driver sa himpilan ng pulisya mga 2 linggo matapos mamatay ang biktima dahil sa severe traumatic head injury secondary to a vehicular accident. Bukod dito, tumstigo ang anak na nag-alok ang driver ng pera upang ibigay sa pamilya ng namatayan para maiwasan ang paglilitis. Tinanggihan ng anak at ng kanyang mga kapatid ang alok. Pinatunayan ni Police Inspector ang kanyang testimonya na nagtatangka ang driver na makipag-areglo. Nagpatotoo rin ang pulis na inalok siya ng driver ng pera sa kondisyon na walang kasong kriminal na isasampa sa driver ng jeep. Ayon sa depensa, umamin ang driver na nagmamaneho ng jeepney at dumaan sa tulay, ngunit itinanggi niyang nasagasaan ang biktima. Inamin din ng driver na may nakita siyang nakahandusay sa kalsada, ngunit hindi umano siya huminto para tumulong dahil may mga taong nakapalibot sa katawan ng nasagasaan at may mga sakay siyang pasahero sa kanyang jeepney. Bukod dito, tumstigo ang driver na nagkaroon siya ng komprontasyon sa mga pamilya ng biktima sa himpilan ng pulisya, ngunit itinanggi niyang nag-alok siya na aregluhin ang kaso sa kanila. Ang pangalawang pasahero na nakaupo sa tabi ng driver sa harap ng jeepney, ay pinatunayan ang testimonya ng driver na may isang lalaki na nakahandusay sa kalsada malapit sa tulay kung saan dumaan ang driver ng jeepney. Pinatunayan ng police officer 2 na habang binabantayan niya ang daloy ng trapiko sa rotonda, ang driver, na noon ay nagmamaneho ng jeepney, ay nagmaneho papunta sa kanya upang iulat ang isang aksidente sa sasakyan. Hiniling ni PO2 sa driver na samahan siya para iulat ang insidente, ngunit tumanggi ang driver dahil may mga sakay pa siyang pasahero sa jeepney. Walang tumstigo sa paraan ng pagmamaneho ng tsuper bago umano niya mabangga ang biktima, o personal na nasaksihan ang pagbangga sa biktimang nasagasaan ng jeepney. Nagawa ng prosekusyon na patunayan na namatay ang biktima sa tulay, ngunit nabigo itong patunayan ng lampas sa makatwirang pagdududa na ang kawalang ingat ng driver sa pagmamaneho ng jeepney ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang paghatol sa isang kasong kriminal ay nangangailangan ng patunay na lampas sa makatwirang pagdududa o katiyakang moral. Tinutukoy ng Rule 133, Section 2 ng Revised Rules on Evidence ang moral na katiyakan gaya ng ang antas ng patunay na nagbubunga ng paniniwala sa isang walang pagkiling na pag-iisip. Ang quantum of proof na hinihingi sa mga kasong kriminal ay may batayan sa konstitusyon dahil tinatamasa ng isang akusado ang presumption of innocence. Kaya, hawak ng prosekusyon ang napakalaking responsibilidad na patunayan ang pagkakasala ng akusado ng lampas sa makatwirang pagdududa. Dito, nabigo ang prosekusyon na patunayan ng lampas sa makatwirang pag-aalinlangan na ang kawalan ng pag-iingat ng driver sa pagmamaneho ng jeepney ang naging dahilan ng pagkamatay ng biktima.
Sa katunayan, ang mababang hukuman ay may magkaibang opinyon sa ginawa ng driver kung saan ang Regional Trial Court ay nagsasaad na ang driver ay malamang na inaantok kapag siya ang nagmaneho ng jeepney, at ang Court of Appeals ay nagdesisyon na ang driver ay nagmamaneho ng jeepney ng masyadong mabilis. Dahil sa kabiguan ng prosekusyon na patunayan ang lahat ng elemento ng reckless imprudence resulting to homicide beyond reasonable doubt, at isang testimonya ng nakasaksi na nagpapatunay sa pahayag ng driver na hindi siya ang nakasagasa sa biktima, ang driver ay dapat na maabsuelto sa paratang laban sa kanya dahil sa kabiguan ng prosekusyon sa patunayan ang kanyang pagkakasala ng walang halong pagdududa. Anumang halaga na binayaran sa pamamagitan ng isang bail bond ay iniutos na ibalik sa driver.